Jess Jr. Bro John Ray, good eve. Tanong lang po. Kung ang tao ba na nasa state of mortal sin, di ba pinapakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin? Salamat sa sagot. Ang sagot po, yes. Biblical po yan. In Isaiah 59:2, ito po ang sabi ni Prophet Isaiah. Ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. At in Kawikaan 15:29, ito naman ang sinabi ni Solomon. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. So, biblical po yan, kapatid na Jess Jr., no? Kaya nga tayo, palagi tayong pinapaalalahanan ng simbahan to confess our sins para masagot ng Diyos ang ating mga panalangin, lalo na kung para sa atin yung hinihingi natin, kapatid. Bro Junri, side sa New Testament, no? May Okay, sa New Testament, yes. Unang Pedro, chapter 3, verse 12. No? First Peter 3:12, ito naman yes, ang hanggang New Testament yan, no? Sa mga ayaw magkumpisal, living a mortal sin, pansinin niyo po yan, no? Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinapakinggan, ngunit ang masasama ay kaniyang sinasalungat. So see, kapag matuwid ka pala, pag nanalangin ka sa kanya, of course, no? God's will, no? Yung in accordance to His will na makakabuti sa iyo. Maraming magsasabi, baka kung tagal ko ng ganito, state of grace, bakit di dinirinig? So may mga dahilan yan. Only God knows kung anong dahilan. Baka hindi karapat-dapat sa iyo, di ba? So intindihin din natin yon. Baka naman wait lang, hindi pa talagang the right timing. Pero biblically, from Old Testament to New Testament talaga, nakatuon siya. Hanggang New Testament, Santiago 5 bro, 16 bro. Santiago 5:16. 15. 15:16. Ito ang ating mababasa. Paggagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ayun, no? Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So sasabihin nila, ba't ba daw dadaan kay Mama Mary? Yun na nga yun eh. Yun na yun, no? Intercessions of Mama Mary. Kaya nga itong mga pastor, inaano daw, ba't dadaan kay Mama Mary? Bakit pag sila? Pastor, isama mo ako sa prayer mo. Di sana sabihin ni pastor, wag na sa akin, dumiretso ka. Di ba? Ganyan yung mga pastor protestante, inaano na, ba't dadaan pa daw sa mga santo? Ba't dumadaan pa sa iyo yung mga miyembro mo? Pastor, heal me. Pastor, ipanalangin mo ko. Di doon pa lang, medyo may problema na doon sa aral na yon. Yun yung dahilan. Kasi kaya dumadaan tayo din sa mga intercessions of the saints and of Mama Mary. Kasi malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaysa doon sa makasalanan na hindi daw nakatuon, no? Ang ng Diyos doon sa mga makasalanan. Dagdag lang po, yun po, Bro Junri. Okay. Bakit kailangan pa magkumpisal sa pari kung pwede naman dumirekta sa Diyos? Hindi ba? Bakit kinakailangan magkumpisal sa pari? Dahil ang sabi ng Diyos, hindi siya nakikinig sa taong may kasalanan. Basahin ko uli. Isaiah 59:2. Sinabi ng Diyos, kapatid, ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So, kahit anong sigaw mo pa dyan, kapatid na Parkhon, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Bakit hindi ka niya pakikinggan? Dahil sa iyong mga kasalanan. Saan ka ngayon pupunta para kapakinggan ng Diyos? Pari.
Dahil pinili niya ang mga pari para ang pari ang gumawa sa kanyang mga kangahanga o mga gawain. Unang Pedro 2:9, pinili niya ang mga pari para ang pari ang maging tagapangasiwa ng kanyang gawain, kapatid, tulad ng pagpapatawad ng kasalanan. 1 Peter 2:9, ito ang sinabi ni Apostol na Pedro, kapatid. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Yung pagpapatawad ng kasalanan, isang kahangahangang gawa yun. Diba sabi nga sa Marcos 2:5-8, Diyos lang ang makakapagpatawad. Pero ibinigay niya yan sa mga pari. Mga pinili niya. Sabi ni Apostol na Pedro, mga lahing pari kayo. No? Pinili kayo upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa. So ano bang ipinapahayag ng pari kapag nangumpisal ka? Your sins are forgiven. Yan ang reason bakit sa pari tayo lumalapit. Hindi dahil ang pari ay makakapaglinis ng kasalanan talaga natin na sila. No. Wala silang kakayahan sa kanilang sarili na makapagpatawad ng kasalanan. Pero dahil meron silang utos galing sa Diyos, sila yung pinili para makapagpatawad sila ng kasalanan. Kaya punta ka doon kasi doon ka patatawarin sa pari. No? Sila ang pinili ng ating Panginoong Jesucristo na gawin ang bagay sa pagpapatawad ng kasalanan. Juan 20:21-23, kapatid, ito ang ating mababasa. 23 na lang tayo dito para hindi na marami ang ating babasahin. Sabi sa 23, kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan, ito ay address sa mga pari. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan nino man, ay pinapatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinapatawad. So, paano ka mapapatawad ng Diyos kung walang paring magsabi sa iyo na napatawad ka na? Napakalinaw. Ang tiwala ng Diyos sa mga kaparian na magpapatawad, ibinigay niya. No? Kaya kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, go to the priest, kapatid, para mapatawad ang iyong kasalanan. Kasi kahit anong iyak mo dyan, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, balikan natin, Isaiah 59:2, kahit anong ano mo dyan, timpasaw, o kahit anong panggulong mo dyan, Lord, forgive me for what I have done. Pero ayaw mo talagang lumapit sa pari, pinapatigas mo ang iyong puso. Dahil ang tingin mo sa pari, tao lang. Ano ang sabi ng Diyos? Basahin natin, Isaiah 59:2. Ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kaya yung paniniwala nyo na direct to God ang confession, paniniwala nyo lang yan. But if titingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi nakikinig sa taong may bahid ng kasalanan, sister or kapatid na parkhon. Sana matauhan ka, kapatid. No? Sana matauhan ka sa sagot namin dito. Bro Junry. Yes, Bro Angel. From Old Testament, kung nagbabasa ka ng Biblia, lahat ng mga tao dumadaan sa pari. Di ba? Sabi niya, maghandog kayo, ibigay niyo sa mga pari. Kahit ngayon 10%, ibigay niyo sa pari. Di naman sinabi maghandog kayo, direct sa akin. Ang dami mo babasa yan. Si Propeta David nagkasala. Hindi naman siya dumiretso sa Diyos. Dumaan siya sa pari. Napakarami yan. Si Job nga nun, kinausap ng Diyos eh. O dumaan kayo kay Job dahil siya yung pakikinggan Correct. ko. May hindi At mo even lang, sa Old Testament, Brother Angel, para patawarin ang kanilang kasalanan, doon pa rin sila dadaan sa pari. Mapapasunog sila ng alay. At mayroon pang sa New Testament, word for word Mm-mm. Baka hindi mo alam to, Brother Park, no? Siyempre hindi yan ituturo sa inyo dahil hindi naman alam ng
Hindi naman sila pari para magpaliwanag eh. Dahil biblically, from Old to New Testament, nag-revelation, pari talaga magpapaliwanag. Malakay 2:7, sabi doon, priests are the messengers of God. Kaya kung pastor lang ang kausap mo o kung ano man, hindi yan tama interpretation. Ngayon, hindi niya mababasa itong mga to. Basahin natin Mateo 8:3-4, bro. Sinabi ni Matthew Jesus yan mismo 8:3 to sa 4. bibig ni Jesus, Matthew 8:3-4. 8, Lumapit sa pari. 3 hanggang 4, ito ang ating 3:3-4, mababasa. yes bro. Matthew. Mm. Biblical lahat yan po. Kayo ang wala sa Biblia kung di kayo lumalapit sa pari. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Oo, nais ko maging malinis ka. Gumaling ka at luminis agad nga ang kitungin." Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mong sabihin ito kaninuman. Sa halip pumunta ka at magpasuri sa pari." Saan daw Pagkatapos pupunta, bro? mag-alay sa pari. Saan daw po? Saan daw pupunta? Pumunta ka sa pari. Pumunta Wala yung ka sinabi. at magpasuri sa pari. O see? Pagkatapos mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moses bilang Oh. patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na. Wala pang ano dyan, wala pa siyang simbahan na tinayo dyan. Hudyo pa lang yun, yung mga batas ni Moses pa lang. May pari na, mayroon na. Oh. Lumapit ka sa pari. Kung naniniwala ka Diyos si Jesus, bakit hindi niya na sinabing, sige, magaling ka na. Huwag ka na lumapit sa pari, Diyos naman ako eh. Sinabi ba niya yon? Siya mismo yung Diyos, alam mo, yung ibang mga reliyon, naniniwala kang Diyos siya. Pero bakit bilang Diyos si Jesus? Bakit pinalapit pa niya sa pari? Brother Park. Delikado yan. Wala kang pari. Si Jesus sa bibig niya mismo lumapit ka sa pari. Old Testament, kahit hindi mo summarize natin, lumapit sa pari, magandog kayo, ibigay niyo sa paring ganito, sa kay paring ganito. At Haggai chapter 2 verse 11, no? Ang pari, magsangguni kayo sa pari tungkol sa kautusan. Puro pari yan. Hanggang Book of Revelation, sino ba'y maghahari hanggang ngayon? 5:10 nga bro ng Book of Revelation natin. Nang pahayag hanggang pahuli pari ang mga apostol, hanggang sa huli pari pa rin. Yung binanggit kanina sa unang Pedro ni Bro Junri, pari, mga pari kayo. Bro Park, Ginawa mo wala kang silang pari. isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga Hmm. upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Ano yung maghahari? Future yon, hindi naghahari. Kapag ka naghahari, present Tapos time na. yung during that time. Oo. Sinabi niya, maghahari sila sa lupa. Future yan hanggang ngayon. Paano yan bro? Wala kang pari. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa pari. Sabi ni Apostol Pablo, siya ba'y pari? Tignan nga natin bro. Pari ba siya? Romans 15:16. Baka hindi niya alam, mga apostol pari. Hindi niya alam. Romans 15:16. RTPB yata mas maganda no? Magandang balita. Okay na sa magandang balita. Hmm. Pari pa rin dyan. Sabi dito, upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga hintil. Hmm. Ang nagsabi dito si Pablo, pari daw siya. Bro Park, wala kayong pari. So, sinong tama ngayon? Sinong biblical? Diba? So, matindi yun. And Old Testament nga, Haggai 2:11 bro. Matindi to. Wala kayong idea dito. Old to New hanggang Book of Revelation. English bro, Haggai 2:11. KJB sa inyo to KJB, Bible nyo to. Haggai. Wait lang hanapin ko muna. Chapter 2 verse 11. Habakuk, Haggai. It's AGAI, KJB. Hageyo. Hindi yan tinuturo sa inyo ng mga pastor nyo. Haggai. Kayo wala sa Biblia. Haggai, ayun. Haggai 2:11 bro. KJB yan Biblia nyo yan. King James Version, ito ang ating mababasa. Thus saith the Lord of hosts, ask now the priest concerning the law, saying. See? Saan ka daw concerning the law, kanino ka mag-ask? Sa priest. Why? Malakay chapter 2 verse 7 sa KJB ninyo. Hindi yun naku, talagang dadang ka sa pari, kapatid. Napakadelikado. Malakay 2:7, ito naman ang Delikado sinasabi. ka. For the priest lips should keep knowledge,
and they should seek the law at his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. Priests are the messengers of the Lord of hosts. They're the messengers of God. Kaya nga sabi ni Jesus, lumapit kayo sa pari para sila magsabi kung malinis na kayo. So, mga apostol, pari yan. Sabi doon sa pinaka-book of Revelation, sa pahayag, Apocalypse, kung ano man ang ginagamit mo, Apocalypse ba yan, pahayag, Revelation, priest will reign on earth, will. Future yun. So, wala binabanggit na ano dyan. Mayroong mga pastor dyan. Yung mga pastor dyan, yung pari din. Dahil ang pastor, ibig sabihin ng shepherd. Pag shepherd, ibig sabihin yun ang mga pari natin. So, yung kapatid, no, sana maliwanagan ka. Wala na siyang, no comment na siya. Ang dami pa niya sinabi dito. Sabi pa niya dito, bakit Dito, si huli, Maria, wala na. bakit si Maria kailangan pang dasalan? Di ba si Maria tao lang din na nangangailangan ng kaligtasan? Bakit ganun ang aral Katoliko? Ipaliwanag niyo biblically. Well, papaliwanag natin biblically. Unang-una kapatid, hindi namin dinadasalan si Maria dahil kinilala namin siyang Diyos. Hindi, no? Ang question mo, bakit ginagawa yan ng mga Katoliko? Dahil unang-una, biblically speaking, kasi sabi mo kasi biblical, di ba? Sabi mo, explain biblical. Ang pagdasal namin kay Inang Bering Maria ay hindi pagkilala sa kanya na siya ay Diyos din. Hindi po yan ang aral namin. Ang aming pagdadasal sa kanya ay paghingi ng tulong. Kaya nga, every time we pray the Holy Rosary, we say, pray for us. Hindi namin sinasabi na save us. Hindi naman siya savior eh. No? We ask for intercession. Because in the Bible, intercession is a doctrine of the apostles. Sino ang unang nagsabi niyan? St. Paul. Si St. Paul in 1 Timothy 2:1 and 2. O anong sabi ni St. Paul? Hindi ba turo ni St. Paul ang intercession? O, basahin natin sa King James Version, kapatid, no? At para kanino itong intercession? Para lang ba sa iilan or para sa lahat ng mga tao? O ito. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions are giving of thanks be made for all men. Ano daw? Intercessions be made for all men. Gagawin ng lahat ng tao. So ang ginagawa namin sa Inang Birheng Maria at sa iba pang mga santo ay hindi pagkilala sa kanila na sila'y mga Diyos, hindi. Paghingi ng intercession. Ano bang intercession? Tulong na ang aming mga kahilingan ay madaling maidulog na Inang Birheng Maria sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Biblically speaking, kapag ang nanay ang humihingi sa kanyang anak, hinding hihindi ang anak sa hinihingi ng nanay. 1 Kings 2:19-21. O, basahin natin. 1 Kings 2:19-21. Si Bathsheba na ina ni Haring Solomon, lumapit kay Solomon. Anak, mayroon akong hihilingin sa iyo. Sana pagbigyan mo, wag mo akong hindian. Ano ang sabi ni Solomon? Mother, sabihin mo kung ano gusto mo dahil alam mo namang hindi kita mahihindian. Biblical principle yan. Kapag ang nanay ang humihingi ng tulong sa anak, hindi makakahindi ang anak sa kanyang ina. O, basahin natin. 1 Kings 2:19-21. Kaya pumunta si Bathsheba ang nanay ni Solomon, kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tingnan mo ang may kahilingan dito si Adonias, pinapadaan sa ina ni Solomon. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin, yumuko sa kanya at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, inilagay sa kanyang kanan at doon pinaupo ang ina.
mayroon akong isang maliit na kahilingan sa iyo, anak. So, humingi ang nanay ng kahilingan sa kanyang haring anak. Huwag mo sana akong tatanggihan, sabi ng ina. Anong sabi ng ina? Huwag mo sana akong tatanggihan. Ano ang sabi ng anak? Sumagot ang hari, si Solomon. Mahal kong ina, sabihin ninyo, alam ninyong hindi ko kayo matatanggihan. Kung si Solomon, na ordinaryong hari lang dito sa mundo, pinili lang ng Diyos, hindi niya mahihindian ang kaniyang ina sa hihilingin. How much more ang Panginoong Jesucristo? Christ is the King of all kings. Hari siya sa lahat ng mga hari. Kung yung ordinaryong hari nga, hindi mahindian ng ina, si Panginoong Jesucristo pa kaya kapag ang kanyang ina ang huhingi sa kanya, dahil sa mga intercession namin mga Katoliko, hihindian kaya siya ni Panginoong Jesucristo? Hindi. Biblical principle yan. Kapag ang nanay ang hihiling sa kanyang anak, ang anak ay hindi makakahindi sa kanyang nanay. Kaya nga sa John 2, kung babasahin mo sa John 2, kahit hindi pa oras si Panginoong Jesucristo gumawa ng himala, dahil sa intercession ni Inang Birheng Maria, ginawa ni Kristo ang hindi pa dapat gawin. Anak, sabi ng Inang Birheng Maria, nakita ko ang kinasal, naubusan na sila ng alak. Iligtas mo sila. Yun na, hiningi ni Inang Birheng Maria sa kanyang anak. Anong sinabi ni Panginoong Jesucristo? Babae, hindi ko pa oras. Ano naman ang kinalaman natin dito? Mga bisita lang tayo. Sinabi ba ng Inang Birheng Maria, pero anak, di ba Diyos ka naman? Wala, hindi na. Alam ni Inang Birheng Maria na hindi siya mahihindian ng kanyang anak. Ano ang sinabi ni Inang Birheng Maria? Kahit na medyo mayroong pagkontra ang Panginoong Jesucristo, anong sinabi ni Inang Birheng Maria? Tumalikod kay Panginoong Jesucristo, hinarap yung mga serbidora. Sabi ni Inang Birheng Maria, do what He tells you. Gawin niyo anong iutos sa inyo ng anak ko. So anong ginawa ni Panginoong Jesucristo? Kumuha kayo ng banga, lagyan niyo ng tubig. At yung banga na may tubig, pinalanginan niya, at doon naganap ang unang milagro sa Kana. Oh, bakit ginawa yun ng Panginoong Jesucristo? Dahil sa intercession sa kanyang anak. And take note kapatid, hindi humingi ang tulong yung mga kinasal kay Inang Birheng Maria. Nakita ni Inang Birheng Maria ang sitwasyon. Bakit? Bilang mga Hudiyo, napakalaking kahihiyan ang nagpapaparty sa panahon nila kapag naubusan ng alak. Kahihiyan sa kanila yon, skandalo. Kaya nga sabi ni Inang Birheng Maria, anak, iligtas mo sila. Saan sila ililigtas? Sa kahihiyan na dadanasin nila kapag natapos ang party na wala na silang ma-serve na alak. So doon pa lang kapatid, biblical principle ang turo ng simbahan. Ang pagdadarasal namin kay Inang Birheng Maria, hindi para kilalanin siyang Diyos, kundi paghingi ng tulong sa Kanya. Ano ang tawag doon? Intercession. Sabi ni St. Paul, ang intercession ay gagawin para sa lahat ng mga tao. So kung pwede pala sa mga pastor dito, pwede sa mga pari, how much more yung mga tao na nasa langit na? Di ba? Ano ang sinabi ni Apostol na Santiago sa panalangin ng matutuwid? Balikan natin yung Santiago 5:16. Santiago 5:16, kapatid. Anong sinabi dito? Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. At upang kayo'y gumaling, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kung dito nga sa lupa, matuwid ka dito ka sa lupa, malaki ang tulong mo doon sa mga humihingi ng tulong sa iyo. How much more yung mga taong nasa langit na kapiling na nila ang Diyos? Mas lalong malaki ang kanilang maitutulong sa atin. How much more ang Inang Birheng Maria na siya ang ina ng Panginoon, ang ina ng Panginoong Jesucristo, ang hari ng mga hari. Na in biblical principle, ang hari nga na si Solomon, hindi niya nahindian ang kanyang ina, humingi ng tulong ang kanyang ina dahil may lumapit sa kanyang ina, humihingi ng tulong. Hindi niya hinahindian ang kanyang ina dahil ina ang humingi. How much more kung si Inang Birheng Maria ang lalapit sa kanyang anak, sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa ating mga kahilingan? Hindi ba pwedeng gawin yung Inang Birheng Maria? Pwede. Bakit? Ginawa na niya.
sa kasal sa Kana. Kaya, Parkhon, sana maunawaan mo ang napakahalagang turo ng simbahan. No? Kasi kung ikaw lang ang gagawa sa iyong para sa iyong ikaliligtas, kapatid, hindi yan ikakasaya ng Diyos. Dahil sabi nga ni Apostol na Pablo, naligtas kayo hindi dahil sa inyong mga gawa. Kaya wag kayong mag-focus diyan sa pananampalataya niyo na hindi niyo na kinakailangan yung tulong ng iba, lalo-lalo na yung mga santo, dahil sa tingin niyo ligtas na kayo. Mali po 'yan. Wala po ngaral ang Biblia ng ganyan, no? Kaya sa tanong mo kung bakit si Maria ay kailangan pang dasalan, para paghingi sa kanya ng tulong. We pray for him, we ask prayer for him, for her. We ask prayer for her, no? Para makinig, mapakinggan, o maiparating sa Diyos ang aming mga hinaing, ang aming mga kahilingan. Dahil ang Diyos lang ang nakakakita, no, kung kami ba o tayo ba ay dapat pakinggan sa ating mga hiling. Tandaan natin Isaiah 59:2, dahil sa inyong mga kasalanan ay hindi kayo maririnig ng Diyos. Paano kung may marami kang kasalanan? Paano diringgin ng Diyos ang mga hiling mo? Parkhon. Pero si Inang Birheng Maria, kahit pa gaano ka kasalanan, kapag lumapit ka sa Kanya, pakikinggan ka ng Inang Birheng Maria dahil kaisa natin siyang tao. Alam niya ang nararamdaman natin dahil tao ang ating Inang Birheng Maria. Naaawa siya sa atin at handa siyang tumulong sa iyo, sa akin, at sa lahat. Kapatid na Parkhon, sana maunawaan mo yan. Brother Ray, Yes, bro. idagdag natin dun sa apparition niya. Kasi sa inyo, walang apparition yata sa inyo dahil kasi ayaw nyo maniwala ka sa ating mahal na Birheng Maria. So, ang daming nagpakita na siya. Alam mo, sa isang apparition niya, ang latest, maniwala man kayo, hindi. Ano sabi niya, promise niya? Sabi niya, to all my devotees, yun nga, nag-rosary, nag-ask ng prayer para sa kanya. Alam mo, sabi niya, to all my devotees, I will lead them to my son. Imagine mo yun. I will lead them. So, ang ating mahal na Birheng Maria, nangangako siya sa mga deboto niya, sa mga nagpe-pray sa kanya, sa laging nananalangin para ipagdasal, no? Sa kanyang anak. Ay sabi niya, I will lead them to my divine son. Paano yan? Kung ikaw, hindi mo nga alam hindi ka dumadaan, diretso ka ng diretso, wala kang intercessions of the saints. At the same time, wala kang pari kapatid, which is biblical lahat yan. So, yun, wala na siya yata sa comment section. Nawala na siya. Hindi, ang dami pa niyang sinabi dito, bro. Ito ba huli?